welcome back again sa ating Book of Life. So today, magbibideo na naman tayo at magbahagi sa mga bagay na atin nasaksihan sa pulong ng Diyos. Atin nasaksihan at atin naunawaan sa pagbabasa natin sa Biblia. So mga kapatid, kumbaga itong ibabahagi ko ngayon, yung tungkol ito sa tinatawag na rapture at saka yung tribulation. So mga kapatid, iba talaga pag may alam ayon sa Biblia at iba talaga pag may alam yung tungkol sa Biblia. So para sa akin kasi noong hindi pa ako nagbabasa sa Biblia at hindi ko pa lubos na unawaan yung tinatawag na rapture at saka yung tribulation, ang panalangin ko kasi, kumbaga start nung nang gumaling ako sa pag-stroke ko, nagkaroon ho ako ng tinatawag na pangarap. Ang pangarap ko, di ba alam naman natin na babalik ang mahal na Diyos. So yung pangarap ko, yung sinasabi na ang Diyos ay babalik na nasa alapaap. So ibig sabihin mga kapatid, ang pagbabalik kasi ng mahal na Diyos ay dalawang bisis, nasa alapaap at saka yung paa niya ay nakatungtong sa Mount Olive. So ibig sabihin mga kapatid, ako bilang tao, yung nangangarap po ako na sabi ko pa naman ganun tuwing mag-prayer ako. Sabi ko, Lord, salubungin kita Lord sa alapaap. Ihanda ko yung aking sarili para magiging handa ako sa pagsalubong sa iyo. Ganyan yung mga lagi kong sinasabi. Yung ibig sabihin pala ng aking sinasabi na salubungin ko ang mahal na Diyos sa alapaap, yung rapture. Ganun pala ang term nun, rapture. So ibig sabihin mga kapatid, kahit pa na hindi ako nagbabasa noon ng Bible o kaya tinatawag na hindi ko pa alam yung rapture, ay panalangin ko na ho yung ganong bagay. So kung tutuusin, dapat to natin malaman kung ano ba talaga ang tinatawag na rapture at saka yung tribulation. So mga kapatid, ito ho yung bigyan natin ng kahulugan at pag-uunawa. Ito ho yung tinatawag na lahat ng mga bagay na kagustuhan ng mahal na Diyos na mangyayari ay sinisikap ko na mabigyan ng kahulugan at maunawaan dahil nga gagamitin ko rin sa sariling buhay ko, and then of course makahanda ho tayo sa pagdating ng ating mahal na Diyos. Kasi alam naman natin na ang tinatawag na biyaya ng buhay at ang biyaya ng kaligtasan ay walang bayad ho kay Jesus. Ngunit, mayroon lamang ho siya pinapagawa sa atin upang ho tayo ay magtagumpay. Now, ang pinag-uusapan natin ngayon yung rapture at tribulation. Ano ba ang mga bagay na ito at ano ang mga pinagkakaiba? Ibig sabihin mga kapatid, ang dalawang pinakamalaking event na susunod, magkasunod pero magkaiba. Ang rapture, ibig sabihin mga kapatid, pag-agaw, rescue. Kumbaga, i-rescue tayo ng mahal na Diyos. Ayon sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17, tayong nangangabuhay ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. So ibig sabihin, ito yung unang pagdating ng ating mahal na Diyos, ngunit hindi ho nakalapak sa Mount Olive. Yung i-rescue pa lang tayo. Hindi pa siya bababa. I-rescue pa lang ho tayo. Yun ang tinatawag na rapture. I-rescue pa lang ho tayo. Ibig sabihin mga kapatid, ang detalye nito, sino ang kasama? Ang paliwanag, lahat ng tunay na ligtas, patay man o buhay kay Kristo. Ayon dito, nakasaad sa 1 chapter 11 verse 25. Makikita niyo ho yung supporting evidence ng tinatawag na supporting verses ng rapture. Kailan? Ang tanong kailan? Walang nakakaalam. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 36, pwede ngayon, pwede bukas, at walang nakakaalam kahit mga anghel sa langit. Kaya nga lagi sinasabi sa atin na maghanda kasi hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. Gaano kabilis ang rapture?
kisap mata. 1 Corinto chapter 15 verse 52. Isang segundo lang, mga kapatid. Kisap mata. Magkaroon na tayo ng bagong lupa at bagong langit. Or rapture. Ililigtas tayo ng mga Diyos. Kumbaga, ito yung tinatawag na halimbawa may sunog tapos may doon sa loob. Yung unang aagawin ng bumbiro, yung tao sa loob, di ba? I-rescue ka. Ganon, mga kapatid. Ganon din kabilis. Isang kisap mata. Saan si Jesus? Oh, nasa alapaap, mga kapatid. Hindi pa tumuntong sa lupa ang kanyang mga paa. Kasi pag tumuntong sa lupa ang paa ni Jesus, yun ho, yung tinatawag na sa Mount Olive. So mga kapatid, ang sa alapaap, mga kapatid, nakatungtong sa alapaap mo makikita si Jesus. Ito yung makikita natin sa 1 chapter 14 verse 3. Anong nangyayari sa katawan natin? Ito ho, mga kapatid, ang tinatawag nga palit agad, rapture. Isang kislap mata, glorified body. Walang nasakit, wala nang gutom, wala na lahat. Kumbaga, masaya na kasi rapture na iligtas ka. Hindi na mamamatay. Rapture ka na eh. Ayon sa Pilipos chapter 3 verse 21, ito yung kanyang tinatawag na evidence or supporting document, kumbaga. Ano ang mangyayari sa katawan natin? The glorified body, di ba? Ano ang dahilan? Ililigtas tayo sa galit. 1 Tesalonica chapter 1 verse 10 at saka Pahayag chapter 3 verse 10, hindi tayo itinalaga sa galit. Ito rin, mayroon ka rin dyan mababasa sa 1 Tesalonica chapter 5 verse 9. Ano ang susunod pagkatapos ng rapture? Ito na yung 7 taon sa langit na tinatawag na ang sa rapture, ito na yung tinatawag na ginagaw ka ni Jesus, niligtas ka ni Jesus. Ito na yung tinatawag na save ka na. Na-save ka na. Ayon sa Revelation chapter 19 verse 7. Ito na yung tinatawag na kasal ka na ni Jesus. Kasama ka na ni Jesus. Ito na yung sinasabi na judgment seat of Christ. Ayon sa 2 Corinto chapter 5 verse 9, babasahin niyo yan at pakinggan niyo ng maigi yung mga sinasabi ko at titingnan niyo yung mga verses para ho malinay-linay ninyo ang kahalagaan ng rapture. Yun ho, mga kapatid, na ang rapture, pumarito ka. Ibig sabihin, sinusundo tayo ng mahal na Diyos, pero hindi pa siya bumaba. Nasa alapaap lang siya. Ang tribulation naman, mga kapatid, ito naman ho, mga kapatid, yung ito naman ho, yung kapatid, yung mga sinasabi na so mga kapatid, interruption ho yun. Ang interruption na napakabigat para din sa side ko, pero lagi ko lang sinasabi sa sarili ko na problema ka lang. Ang Diyos na sa akin. Ganon, mga kapatid. Ganon ho tayo. Hindi ko pinapansin yung problema, kapatid. Kasi alam ko ang Diyos na sa akin. Kasi mga kapatid, ang mahal na Diyos, namatay ho sa cross. Pinasan na ho yung problema natin. Napakamatay na siya para sa atin. Para hindi ho tayo mahirapan. Ganon ang katotohanan. Kaya kahit anuman na problema, anuman yung mga pangyayari sa kabuhi natin, lalabanan ho natin yan. Kasi problema lang yan. Ang Diyos ay nasa atin. So, mag-continue sa tayo, mga kapatid. So, yung tribulation, mga kapatid, ito yung tinatawag na 7 taong galit ng Diyos. Galit ni Satan sa mundo. Ito yung tinatawag na pag nabasa mo ang Daniel chapter 9 verse 27, siya ay magpapatibay ng tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Ibig sabihin, 7 taon. Ang mga detalye nito, mga kapatid, ito yung sinasabi at mga paliwanag na sa rapture na dapat ho natin unawain. Sino maiiwan?
So mga kapatid, ang detalye sa tinatawag na tribulation, sinong maiiwan? Ang paliwanag nito mga kapatid, lahat kasi ng bagay sa Biblia at sa mga sinabi ng mahal na Diyos, mayroon ho tinatawag na supporting documents. So, lahat ng hindi ligtas na sa Mateo chapter 25 verse 10 to 12, hindi ko kayo nakilala. Ito ho mga kapatid, ang sa tribulation, yung mga tao na wala pang tatak, kasi binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng mahal na Diyos na magkatatak sa Panginoon, pero hindi ho tayo nagpatatak, kaya maiiwan ka sa tribulation, hindi ka masama sa rapture. Kailan mag-start? Yan karamihan, talaga ho, ganyan ho tayo, karamihan natin. Kailan mag-start? Kailan ba magsimula? Ganon tayo lagi. So, pagka-rapture, pag pumirma ng Antichrist sa 7 taong peace deal sa Israel. So, ganun mga kapatid. Tapos, sasabihin pa, ano ba katagal? Kaya nga dapat natin malalaman kung anong mga detalye sa bawat himaymay na nakasaad sa mga verses ng Biblia na kung saan ito ho yung tinatawag na aklat na dapat natin pag-aaralan upang makapasar ho tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin mga kapatid, gaano katagal na? Gaano katagal ba ang tribulation? Tribulation na tinatawag. 7 taon, exact, hati sa 2. Nasa Biblia pa rin ho yun. Ang tribulation, makikita mo yun sa Mateo chapter 24 verse 21. 7 years exact, hati sa 2. Ang una, 3.5 years peace, kunyari. Diba? And then, ang huli, 3.5 years great tribulation. Yun nga, makikita nyo dyan. Ang Great Tribulation na sa Mateo chapter 24 verse 21. Titingnan natin. So ito mga kapatid, ang nasa ini-example ho sa atin na mga bagay na ito, may katuturan ito o may mga patunay sa Biblia. So ibig sabihin mga kapatid, ang Great Tribulation na sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 21, sapagkat sa panahong iyon ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapigatian hindi pa naranasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na maranasan pa kahit kailan. Mga kapatid, di ba? Kaya nga mga kapatid, ang tribulation napakahirap po mangyayari sa mga tao na hindi handa humarap sa mahal na Diyos. So, ganun ho yan mga kapatid, ang Great Tribulation na mangyayari na mababasa natin sa Mateo chapter 24 verse 21. And then, sasabihin nila, saan ba si Jesus niyan? Kasi tribulation, di ba, yung punishment. Nasa langit, kasama ho yung mga taong naligtas sa rapture. Ayon sa Revelation chapter 19 verse 7. And then, mga kapatid, sino ang hari sa lupa? Kasi siyempre mga kapatid, ito ay tribulation niya. Ito yung tinatawag na Antichrist. Ayon sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4, uupo sa third temple, nagpakilalang Diyos. So, Antichrist mga kapatid. Yung mga bagay na ito, kailangan talaga natin malaman upang maunawaan natin ang mga nakasaad sa Biblia at upang makahanda ho tayo sa salubong sa alapaap sa mahal na Diyos na makasama ho tayo sa rapture. Ano ang mangyari? Ano mangyari sa tribulation? Sa Pahayag chapter 6 verse 19, ang 21 na hatol. Ano ho yun? Yung selyo, 7 selyo, 7 trumpeta, 7 mangkok. 1/2 na mundo mamamatay. Revelation chapter 6 to 8, chapter 6 verse 8, 9, at chapter 9 verse 15. Ibig sabihin mga kapatid, titingnan ho natin para maunawaan natin. So ito mga kapatid, ang makikita natin dito sa Revelation chapter 6 verse 19, and din ito yung tinatawag na ang 7 hatol. Kasi mga kapatid, importante ho ito. So ganun ho mga kapatid ang nangyayari sa Revelation. Uulitin ko yung mga documents nito is yung
7-7, yung 21 hatol, yung selyo, yung trumpeta, at saka yung mangkok. Ito ay makikita natin sa Revelation chapter 6 verse 8, chapter 9 verse 15, mga kapatid. Ibig sabihin, ang rapture versus tribulation ay tinatawag na magkakaiba. Ang rapture, mga kapatid, ito ho yung tinatawag na tanggapin ko kayo. Mababasa ho natin yan sa 1 chapter 14 verse 3. Ang tribulation, ito naman ho yung galit ng kordero. Nasa Revelation chapter 6 verse 16. Ang rapture, si Kristo para sa iglesia. Ang tribulation, antichrist para sa mundo. Sa rapture, lihim, kisap mata, walang makakakita. Ang sa tribulation, kitang-kita ng buong mundo. Revelation chapter 1 verse 7. Ganun, mga kapatid. Ang sa rapture, walang tanda. Ayon sa 1 Tesalonica verse 5 to 2, gaya ng magnanakaw. Yes, gaya ng magnanakaw, ang Diyos ay darating. Hindi natin alam. Ang sa tribulation naman, mga kapatid, punong-puno ng tanda. Nasa Mateo chapter 24, verse 15 to 22, ang tanda na 666 at saka sa kamay at saka sa noo. Ganun, mga kapatid. Ayon pa sa rapture, ililigtas bago galit. 1 Thessalonica chapter 5 verse 9, at saka sa tribulation, galit mismo. Nasa Revelation chapter 11 verse 10. Ang rapture, blessing. Tito chapter 2 verse 13, mapalad na pag-asa. Pero sa tribulation, sumpa. Revelation chapter 16 verse 9, hindi nagsisisi. Nasa rapture, tayo aakyat. Yung sa tribulation, hatol sa baba. Ibig sabihin, mga kapatid, sa rapture, 7 taon na sa langit yung niligtas sa rapture. Ang tribulation, 7 taon na dito sa mundo kapighatian. So, kumbaga parang ito yung tinatawag na ang rapture. Ito yung pag-rescue ni Jesus sa pamilya ni Noah, no, sa Genesis chapter 7 verse 16. Nakikita nyo yan, mga kapatid. At sinarhan na siya ng Panginoon. Pagka-close nang naligtas na ng Panginoon si Noah, na nakapasok na sa ark, di sinaraduhan, wala na ho yung makapasok. Yun ang tinatawag na rapture, na iligtas na. Ang tribulation, mga kapatid, na si Genesis chapter 7 verse 17, at lumaki ang tubig. Naanod na ang lahat ng mga tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang mangyayari sa 7 taong na tribulation, ito yung tinatawag na 3 taon at kalahati, na yung ang pamamahala, yung kapayapaan ay parang kunyari lamang. Yung agos ng kasamaan sa mundo is nandyan pa rin. Ito yung tinatawag, mga kapatid, na peace deal, no? Yung tinatawag na papayag itayo yung ating third temple. Ito yung nasa Daniel chapter 9 verse 27. Tapos nandito pa rin ho yung dito rin ho papasok sa 3 taon at kalahati yung 2 saksi, yung pinag-uusapan natin nung karaan. Ang 2 saksi, sino ba sila? Revelation chapter 11 verse 3, na sila ay makapangyarihan sa loob ng 1,260 days, mga kapatid. May mga kapangyarihan na magawa. Ito ay sila na pag-usapan ho natin, na malakas ang aking panampalataya nga ito siya ay si Elias at siya si Enoch. Ito rin yung 1,400 na Hudyo maligtas sa Revelation, nasa Revelation chapter 7 verse 4, mangangaral din, no? Bali, sa panahon ng
ng tribulation, may mga tao na mangangaral. May mga tao pa rin na mangangaral, mga kapatid, na ito ay nakalagay ho sa Revelation chapter 7 verse 4, mangangaral. And then, world religion, Pope, Muslim, plus Sudyo, mag-isa, pahayag, mag-iisa sila. And then, ang world money na, yun na yun mga kapatid. Yun na yung sinasabi na may tatak. Pag wala kang tatak, hindi ka makabili. So, ibig sabihin mga kapatid, yung mga pangyayaring ito sa tribulation at saka sa rapture, dapat to natin mga kapatid, sisikapin na magkaroon ho tayo ng tinatawag na pag-uunawa sa Biblia upang maunawaan natin ang lahat ng bagay at makahanda ho tayo. Amen? Amen.